Hi guys! Welcome back po sa Tarot Page Philippines. Gawa tayo ng special reading para po sa may mga Sun, Moon, at Rising sign na Scorpio. So, kung hindi mo alam yung Sun, Moon, Rising mo, sa end ng video, may link tayo para mapanood mo. So, readings, they are for guidance purposes, so use your free will wisely. Okay, so gamit natin si The Guardian of the Night Tarot. Okay. So, okay. Ang cards, ang gat naman nito pag wala palang patungan. And don't forget again na guys, so also subscribe, like, and share. So ito yung mga cards mo. So una, we have here the Three of Swords, then the Sun, the Queen of Cups, Nine of Cups, and Card of Death. So etong reading na to, this is timeless. Ibig sabihin kung kailan mo napanood to, kailan ka natagpuan ng reading na to, possible ito yung time na kailangan mo na mapanood siya. So, ano ba yung mga sinasabi ng cards para sa'yo? No, isa-isahin natin siya. So, with the number 3 kasi numerology-wise, ito yung tungkol sa expression, communication, and sometimes even thought process natin, paano tayo mag-isip. With the swords, this is about the element of air, about the mind and the intellect. Medyo kailangan mo mag-shut up. Sorry sa term, So, medyo kailangan mo manahimik talaga kasi andoon yung mga bagay na napapansin mo na there are things around you that is happening na hindi mo nakukuha pa yung pinakabuo ng story. Mahirap mag-decide, mahirap gumalaw, mahirap magproseso kapag yung mga detalye na kailangan mo is hindi kompleto. So, the card is advising that this is a moment for you to collect yung data, makinig ka sa bawat angle ng story, kahit na may mga moments sa feeling mo, eto na yung totoo, eto yung tama, do not make any rush decision muna. Kolektahin mo, pakiramdaman mo. Kumbaga gamitin mo yung water element mo, yung yung intuitive mo para mas magets mo ano ba talaga yung nangyayari. Kasi may mga bagay minsan na akala mo ito na yung totoo, pero may dahilan sa likod nun. May mga kwento na hindi mo pa nauungkat, hindi mo pa nalalaman or nabubungkal. This is the time for you to do that. Now, with the card of the sun, so this is also connected to the zodiac sign of energy of Leo. So, andoon na pinapaalala sa'yo na it is time to make things about yourself. Yes, andoon kasi na may mga inaalam ka nga eh. Kumbaga, be the natural you. Andoon na wag mo silang hayaan na magkaroon ng idea na meron kang inaalam, na meron kang iniimbestigahan. Act normal. Act as if you don't know anything. Bakit? Kasi people, yung mga tao sa paligid mo, medyo magiging bababaan nila yung defense nila, yung suspicion nila kapag feeling nila or nakikita nila wala kang alam. Mas mapapadali yung investigation na ginagawa mo. Mas mapapadali, malalaman mo yung totoong kulay ng mga taong nakapaligid sa'yo. This is very crucial kasi along the way, again, sa last card natin, we have the card of death eh. So, along the way, magagamit mo yung mga details na to para makagawa ka ng tinatawag nating informed decision. Now, your next is the Queen of Cups. So, this is an older female energy, habang si Cups naman is about about water. So, it's about our emotions and the heart. So, the cards are advising na huwag ka magpapadala muna sa mga kwento, huwag kang magpapahatak doon sa mga sinasabi. Kasi madami ngayon sa paligid mo na tipo, ganyan ako kasi ganito eh, sorry sa example wala kasing panggatas eh. Kinapos kami na pambayad ng kuryente. Although, yeah, wala namang masamang tumulong. Pero ang question ko kasi, obligasyon mo ba talaga na ikaw ang gumawa ng paraan para maisalba sila? Baka naman kasi kaya nagkaganyan sila, kasalanan din nila. Why? Because they did something that caused it. We man tinatawag natin the law of cause and effect. Ano ba yung mga naging dahilan bakit napunta na walang panggatas? Baka naman pinangsugal, di ba? Or mismanagement, andoon na wala pa nga yung pera, ginagastos na nila. Kumbaga andoon na nila, mas inuuna nila yung gusto nila kaysa sa pangailangan nila. Sorry pero yung mga ganong klaseng tao, medyo pag-isipan mo na kung tutulungan mo talaga. Kasi
ang ending kasi parang ine-enable mo eh. Parang kinukonsente mo yung ginagawa nila. Kinukonsente mo yung actions nila, which is very, very wrong. Sometimes you need to let them face the consequences nung mga actions nila para matuto sila. Kasi may mga ang dami sa inyo ginagawa ng scapegoat eh. Now, next card mo is the Nine of Cups. So, 9 kasi in numerology, this is the higher level of learning. Kumbaga, andito rin is about sacrifices. Cups is about the emotions and the heart kasi water siya. My dear, sometimes the best act of love is to let go. The best form of self-respect is to let go. Yung mga tipong, actually, ang dami mo nang sa mga nasa paligid mo, you try to be the best person for them. Ano mo yung kumbaga na lahat ng pwedeng humanly possible, ginawa mo para makatulong ka, para may angat mo sila. Pero, at the end of the day, parang tingin nila sa'yo, parang wala ako narinig na thank you, wala man nagpasalamat sa'yo, wala man bumalik para tumawag ng utang na loob. Hindi naman natin ina-expect. Hindi mo naman siya ina-expect, hindi mo naman hinihiling. Pero, ano na yun eh, common sense na lang eh. Medyo siguro yung common sense sa kanila, hindi ganun ka-common. So, too much na. It's time that you sacrifice yung mga connection na yon to save yourself, to protect your inner peace. Kasi sa bandang huli, ang priority mo is protecting yourself eh. Andoon na dapat ang iniisip mo ngayon is yung well-being mo. Again, walang masama na ina-extend natin yung sarili natin sa iba. Pero kung yung mga taong to naman na kumbaga ini-invest mo yung sarili mo is wala naman nangyayari, andoon na para ang labas responsibilidad mo pa na tulungan sila. It's time to think twice. Okay? Ngayon, yung last card mo is the card of death. Ironic naman kasi ang death kasi this is connected to the zodiac sign of Scorpio. It's about transformation. But it's in the 8th house, 'di ba? In astrology. Pero nakabaligtad siya. So it's pointing towards your opposition. Ano bang katapat ng sa zodiac wheel? It is Taurus. What is Taurus? The Taurus energy. Tungkol siya sa luxury. Tungkol siya sa finances. Tungkol siya sa money. Tungkol siya sa indulgement. Pero paano mo siya magagawa? Kung andoon, babay ka sa unang card mo, ang daming nakapaligid sa'yo na siguro ang turba lang dito, parang linta. Kaya importante din eh. You need to just be yourself. Kasi malalaman mo yung totoong mga kulay nila. Malalaman mo how to protect your emotions. Kasi yung mga binibigay mo na help for others, yung mga ginagamit mo para kumbaga to show that you care for them, kung in-invest mo sa sarili mo, I'm sure, alay na narating mo. Medyo magiging team song mo ngayon, ano yung term, pusong bato. Kasi, ano eh, medyo antagal na you're giving out the energy towards others. Time naman na ang maging priority mo, ang maging bida sa sarili mong kwento, ay ikaw. Hindi masama yun kasi it is a form of self-respect and self-love. I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. And kung bago ka, don't forget to subscribe, like, and share. Private readings and spell works, pwede mo akong i-message for that. So, maraming salamat sa'yo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. And hope magkita tayo soon. From Baguio City, you have a great day. Goodbye for now.